Ne, kung nasaan ka man ngayon, sana okay ka. Ilang araw na kami naghihintay sa iyo, ilang araw na kaming walang tulog, kahanap sa iyo. Lahat ng paraan, lahat ng pwedeng gawin, ginawa na namin. Mahanap ka lang. Ito sana yung araw na pinakamasaya para sa atin dahil first time sa magkakapatid natin na magkakasal. Pero ito kami ngayon, naghahanap sa iyo. Sana okay ka lang at makita ka namin. Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Happy Sunday sa inyong lahat. At sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. So eto nga ngayon, lumabas sa balita na may isang missing bride na kinilalang si Shera De Juan. So itong si Shera ay dapat ikakasal kay Mark R.J. Reyes. So itong si Mark R.J. Reyes ay 31 years old na IT engineer at itong si Shera naman ay 30 years old na isang bookkeeper. So supposedly yung kasal nila is ngayong Sunday, December 14 at 4 p.m. sa Quezon City. Kaso hindi matutuloy yung kasal dahil yung bride na si Shera ay missing. So ayon nga sa kwento ng kanyang future husband sana na si Mark, December 10 nung nagpaalam itong si Shera para pumunta yata ng isang mall sa may Fairview para bumili ng sapatos na gagamitin sana niya sa kanyang wedding day. Kaso ang nangyari, mga alauna daw ng hapon yun nung nagpaalam itong si Shera kay Mark. Hindi niya dala yung kanyang cellphone dahil iniwan na ito dahil naka-charge. At yung mall na pupuntahan naman daw niya ay malapit lang sa bahay nila. So ang ginawa niya, umalis siya ng alauna, ayon nga rin sa salaysay ng kanyang boyfriend na si Mark, nakunan siya ng CCTV bandang 1:29 ng hapon sa may kalsada. Pero hindi siya nakunan ng CCTV nung papasok siya sa mall sa may entrance ay under maintenance. So hindi nakunan ng CCTV kung pumasok ba doon si Shera or hindi. Hanggang dumating yung kinagabihan daw na talagang hindi nagparamdam itong si Shera. So nag-worry na pati yung pamilya niya at inireport nga ito sa kanilang barangay. Kasi hindi pa naman pwedeng mag-file ng missing person kung hindi pa umabot ng 24 hours na nawawala yung tao. Hindi pa ito pwedeng i-consider na missing person. Kaso ngayong araw nga na supposedly kasal nila 4 days after nung nalaman nilang nawawala itong si Shera ay hindi na nga nagparamdam hanggang ngayon. So ang mangyayari, sabi ni Mark, ika-cancel talaga nila yung kasal kahit ready na sana lahat, yung venue, yung sponsors, yung giveaways, lahat-lahat. Kasi syempre, paano naman matutuloy yung kasal kung wala yung bride? So wala talagang idea si Mark, pati na yung pamilya ni Shera, kung paano nangyari ang lahat na missing itong si Shera. Ayon kay Mark, 5 years na silang nagsasama as live-in partners. And then, 2023 daw, nung nag-decide sila na magpakasal, ito rin yung year na kung saan nag-engage sila. And all in all daw, yung relationship nila ay 10 years na. So nakikiusap ngayon si Mark kung sino man ang nakakita o di kaya ikalat yung picture ni Shera para kung sakasakali mang may makasalubong o makakita ay maipagbigay alam agad sa kanila. So kanina nga yung opening ng aking video, yung nagsasalita na napanood natin ay yung kapatid ni Shera. At ngayon papanoorin naman natin yung interview ni Mark R.J. Reyes na kung saan in-interview nga siya ng ABS-CBN. So dito ikinuwento niya lahat. So talagang nakakalungkot din marinig itong pangyayaring ito kahit hindi natin sila kaano-ano. Dahil kumbaga yung isang dapat na masayang event sa buhay nila ay biglang naputol. Tapos, ang masakit pa nito, walang alam na dahilan or walang idea kung nasaan ngayon si Shera at kung ano nang nangyari kay Shera. So, panoorin natin ngayon yung interview kay Mark. And I hope anytime soon ay matagpuan nila si Shera at nasa maayos na kalagayan sana ngayon si Shera kung saan man siya ngayon. Ano po, nung December 10 po, Wednesday po, magkausap po kami nung starting nung na-receive niya yung wedding gown niya. So, nung na-receive niya po yun, nagpaalam siya sa akin agad na pwedeng bumili siya ng sapatos. So, sabi niya sa akin, mag-prepare center mo lang daw siya para makamura. So umokay naman po ako. Tapos yun po, nagbalot-balot din siya sir ng mga giveaways namin sa kasal. Then, around 1:18 PM po nga, yun po yung last na chat niya sa akin na pupunta na nga daw po siya ng center po. Then iiwan yung cellphone niya para makapag-charge. Ngayon po, pagdating ko po ng bahay po around 5 AM po, nagtaka na po ako kasi bakit wala pa siya. Sabi ko, pero hindi ko pa po talaga agad na inisip na na hindi pa siya nakaka-uwi. Kasi usually po, mga around that time din po, namamalengke din. So,
nung mga nag 6 PM na po, yun na po, doon na po ako na medyo parang sobrang tagal na. Doon na po ako nag-reach out po sa mga kapatid niya. Sabi ko, tara punta tayo ng Center Mall. Kinabahan ka rin? Kinabahan na ako doon kasi sobrang tagal na, parang 5 hours na mahigit. So sabi ko, nagpasama ko sa kapatid niyang isa na punta na tayo ng Center Mall kasi i-check natin kung nandun siya. Nag-ikot na po kami doon. Nung hindi po namin siya makita nung mga 6 to I think 7 PM, pumunta na po kami ng Barangay North Fairview. So doon po namin unang nakita po yung CCTV na meron po kami ngayon na nakita po siya sa I think McDo mga around 120 129 gano'n McDo. Dito po sa Atherton din po. Tapos yung pinaka last scene po sa kanya is around 1:37 PM. Doon na po sa may Petron North Fairview po. So yung naging problem lang po namin sir, hindi po kasi namin malaman kung nakasakay siya during that time kasi po yung CCTV po is putol na po siya. Yun po yung lead po sana sir na kailangan po namin na mahanap kung nakasakay po talaga siya papuntang Center Mall. Nag-report po kami agad sir ng police station ng mga I think around 8 PM po nung same day po. Then ang sabi nga po sa amin as advice po is syempre po yung the 24-hour rule po na before na ma-declare po as missing. So winait po namin yun pero bumalik po kami agad ng police station ng around 10 AM to request po sana ng CCTV from the mall po. Yun po, nag-review po kami ng mga CCTV sa Fairview Center Mall. So, nakapag-review naman kami ng at least I think 3 CCTV footages din po yun. Pero wala po. Ngayon po, meron po kasing CCTV doon na I think yung sa main entrance po, yung as per the management po ng Center Mall is under maintenance po. So, yun po yung hindi po namin ma-check kung nakapasok ba or nakalabas po. Opo, actually po, nung pa lang, Friday pa lang yun sir. Nag-ano na ako, sabi ko, cancel ko na yung kasal. Kasi po parang sabi ko hindi na appropriate kung makita ko siya mamaya or sa kinabukasan na ituloy pa yung kasal kasi nga po, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya, baka na trauma, mga ganun po. Kaya sabi ko, parang hindi magandang mag-celebrate na ituloy na. Kailan lang dapat kasal nyo? Ngayon po, sir. Anong oras dapat? 4 PM po today. So lahat naka-ready na? Lahat po naka-ready na po, sir. Sobra, sir. Pero yung pakiramdam po, sir, ang pinaka-goal ko talaga ngayon, sir, wala na akong talagang pakialam dun sa nagastos namin, sa preparations namin. Ang pinaka-importante talaga sa akin yun, sir, makabalik siya ng maayos, sir. Sir, wala po talaga kaming napag-awayin during that day. Sobrang, yun nga po sabi ko nga po sa inyo, dumating yung mga wedding accessories namin during that day. Sobrang excited kami, especially siya, sir, kaya nga napaisip siya na bilhin na din siya agad. Ngayon po, nakabili na po siya agad nun. Yun nga po, nagpaalam na siya sa akin. Ayun po, sir. Tapos, sir, medyo mabigat po talaga sa loob actually, sir, na biglang nawala. Kasi siyempre sir, ilang taon din kasi namin siya pinagandaan. 2023 pa lang po sir, na po kami, engaged na po kami. Then yun nga po, kasabay po nito po sir, magte 10 years na rin kami itong January. Kaya sobrang excited kami sir. Then, ang dami namin plano sir talaga na gawin after the wedding kasi wala din po kaming anak, gusto namin magkaanak, gusto namin paayos yung bahay namin, maganda. Kaya po sobrang mahirap po talaga. So kayo ay nagsasama na pala kayo? Opo sir, since nung pandemic po. Kasi if po, 100% work from home po kasi yun. So usually po, nasa bahay lang yun, lalabas lang po yun pag mamamalengke or pag may po kami, galap po kami outside, yun po. So wala ka? As of now sir, wala po kaming lead kung talagang nasaan po siya ngayon. Especially po sa ko po kay Mahal Shikara. Kasi ko lang, uwi ka na kasi hindi lang naman ako yung naghihintay sa'yo dito. Dami nagmamahal sa'yo, mga katrabaho mo, mama mo, ilang araw nang walang tigil ang pag-iyak. Papa mo, hanggang ngayon may sakit pa rin, hinihintay ka namin dito. Kung sino man po yung may hawak sa kanya, please lang po, pakiusap po. Ipakiingatan po kung huwag niyo pong sasaktan. Yun lang po. Sana po ibalik niyo po sa amin ng maayos po. Marami pong nagmamahal kay Shera po. Sobrang bait po ng tao po po yun. Siya ay wala siyang trabaho no? May po siya, may trabaho po siya as a bookkeeper po. Bookkeeper? Opo. Ikaw ay? IT po ako. IT. Opo. Sige. Sir, sobra sir. Yun yung tao sir na sir. Alam mo yun, ang hirap ang hirap awayin ba kumbaga kasi
parang ikaw yung may yung awayin yung mga ganun, sir. Tapos, siya lang talaga, sir, yung ano, o di mga sabihin, siya yung talagang nagpabago sa akin, sir. Siya yung talagang nagtiyaga sa ugali ko, sir. Hanggang sa, parang, tinagahan niya ako ng tinaga, sir, hanggang sa maging fit ako na partner sa kanya na ito to the point na ito, sir, nag-decide na nga kami magpakasal.